Eto magandang paksa to. Since tapos na ang eleksyon mga kapatid, ang Senado ay naghahanda na para sa impeachment trial ni VP Sara. No? Sabi rito sa balita mula sa Net25, ayon kay Senator-elect Rodante Marcoleta, ay impeachment kay VP Sara hindi na daw dapat ituloy. Sabi nga rito sa report mga tol, basahin natin yung report. Ayon kay Senador Marcoleta, hindi na dapat ituloy ang impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte dahil sa umano'y mali ang proseso at walang sapat na batayan. Bukas naman si VP Sara na harapin ang kaso at anumang desisyon ng Senado. Dito mga tol, hati ang opinyon ng madlang people. Siyempre para doon sa mga anti-VP Sara o anti-Duterte, ituloy. Para sa mga neutral, hindi na kailangan dahil makakahati lang na makakasagaba lang yan sa dapat na inuuna nila. Trabaho para pababain ang mga presyo ng bilihin, pagaanin ang buhay ng mga Pilipino at gumawa ng mga panibagong batas, doon na sila dapat mag-focus. Pero para naman doon sa mga iba pa, kailangan itigil yan, no? Wala kung aakusahan nila si VP Sara na nagwawaldas ng pera ng bayan, lahat naman may ano yan, confidential fund. Bakit siya lang ang tinututukan? Bakit hindi lahat imbestigahan, di ba? Hati-hati mga kapatid May neutral, may pro-Duterte, may anti-Duterte. Ngayon, bilang Pilipino, alin ka sa tatlong yan? Anti-Duterte, ituloy ang impeachment. Neutral, di na kailangan ituloy. Gawin nyo na lang yung trabaho ninyo. Diba? O yung mga pro-Duterte, bakit si VP Sara lang ang pinagtututukan nyo? Lahat may confidential fund. Kahit ang mismong presidente natin may confidential fund yan. Yung ibang mga sangay ng gobyerno may confidential fund yan. Bakit yan hindi nyo tinitignan? O ano? Alin ka dyan sa tatlong yan mga tol? Eto, panoorin natin to at bigyan natin to ng matalinong pag-aanalisa. Yung tipong walang pinapanigan. No? Tignan ko kung sino makakasabay. No, huwag na natin patagalin pa, panoorin natin to. Samantala, iginit naman po ni Senator-elect Senator Rodante Marcoleta na hindi na dapat pang ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Marcoleta na may mali po sa proseso ng impeachment at basehan ng mga kaso laban sa Vice Presidente. Mayan Corvera sa detalye ng balita. Mayan? Ani, naghahanda na ang ilang senador sa pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pagtiyak ng mga mamabatas, susuriin nilang mabuti kung credible nga ba ang mga ebidensyang ipipresenta sa kanila ng prosecution panel. Prosecution panel saan yun? Sa Kamara yun. Yan. Kasama na sila Laila De Lima, Chel Jokno at yung iba pa, di ba? Pinaghahandaan na ng mga senador ang magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa harap yan ng inaasahang pagsisimula ng paglilitis sa Vice Presidente sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 30. Kung si Senator-elect Rodante Marcoleta ang tatanungin, hindi na dapat ituloy ang impeachment trial na aniyay lumilikha lang ng matinding away sa mga lider ng bansa. Alam mo, itong dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-away. Yan ang gusto kong bigyan ng din. Sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment. Ayon. Totoo naman mga tol na lumilikha lang ng pag-aaway-away yung impeachment trial, di ba? Dahil syempre may mga nag-aakusa na politika lang yan, di ba? Binabawian lang kami o kaya gusto lang kaming ilaglag. Di ba? Tatakot sila. Mga ganun mga kapatid na akusasyon. Pero alam naman natin ng impeachment ay nakakasaad din sa batas. Ito'y isang proseso para litisin ng ang isang individual na nasa posisyon sa gobyerno. Lalo-lalo na kung yung individual na yon ay may nahaharap na kaso. Diba? Ito yung proseso para mapatunayan kung totoo o hindi yung mga inaakusa sa kanya. Diba? Alam naman natin yun mga kapatid. Pero syempre, titignan din natin. Sino ba yung mga nag-aakusa?
Diba? At ano ba yung inaakusa? Kasi isa yan mga kapatid sa dapat na itinitignan natin. Dahil nga politika to, nandudun din yung usaping pamumulitika. Diba? Tignan natin kung sino ba yung mga nag-aakusa at ano ba yung mga inaakusa. Ito ba'y marapat? Ito ba'y patas? O ito ba'y, kung titignan mo pamumulitika lang talaga. No? Dapat yan ay makita rin. Sa mga Pero sabi nga, 'di ba, titimbangin daw ng maigi, titignan ng maigi yung mga ebidensya, 'di ba? mambabatas, may mali sa proseso at basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kung ganito anya ang kaso, kailangan anyang pagdebatehan muna kung kinakailangang ituloy o hindi ang paglilitis. Kapag dating sa 20th Senate, halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate, palagay ko. Hindi ko malaman paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan eh. We are in full support of Si Senator-elect Ping Lacson, hinimok ang mga kongresista na maghanda ng credible evidence. Ayon kay Lacson, kailangang makumbinse ang 16 na senador na matibay ang mga ebidensya sa mga akusasyon laban sa pangalawang Pangulo para magkaroon ng verdict. I would advise the prosecution team of the House credible evidence. At least 16 senators conviction, kulang ebidensya, Filipino people o napaka-weak ng ebidensya. Sabing ganun. 20% credible evidence kasi able to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction. Kasi kung kulang ebidensya, wala talaga. Kasi really answerable to the Filipino people. Paano natin kung wala ng ebidensya? Pero ang Vice Presidente iginiit na hindi nakadepende sa mga nanalong senador ang kahinatnan ng reklamong nakain sa kanya sa Senado. Sabi nga ganun ni VP Sara, gusto niya daw matuloy yung impeachment eh. Si VP Sara na mismo nagsabi nun na bakit? Kasi gusto niya daw dumanak ang dugo. Kita mo kasi kung paano magsalita siya no? Talagang tinanggap na yan ng mga Pilipino, lalong-lalo na nung kapanahunan ng kanyang tatay bilang presidente, ganun talaga sila magsalita. Pero alam naman natin mga kapatid, hindi naman literal na dadanak ang dugo, di ba? Ginagawa lang, kumbaga pinapalala lang nung iba't gusto nilang pag-usapan pa yun eh. Figure of speech lang yun mga tol, di ba? Yung sinasabi ni VP Sara na bloodbath, di ba? Hindi naman dadanak ang dugo dahil dito sa impeachment trial na 'to eh. Di ba maliban na lang kung ang ibig sabihin ng pagdanak niya alimbawa, mga tol, kapag natuloy ang impeachment at nakita ng mga taga-suporta niya na talagang siya ay pinagtutulungan biglang magkakaroon ng labanan na o civil war. Yun talaga, danak talaga yun. Kung yun ang ibig sabihin Pero eto mga tol, lang yan, figure of speech lang. Ganun talaga sila magsalita eh. Hindi niya raw alam paano boboto ang mga mambabatas pero tatanggapin niya anuman ang magiging hatol ng mga senador. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yun or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. Kasado na anya ang lahat ng kanilang paghahanda, pati ang kanyang magiging defense team. Inamin ni Duterte na nais niyang magkaroon ng paglilitis at maipresenta sa publiko ang mga sinasabing ebidensya laban sa mga reklamo sa kanya. As lawyers, alam
naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga si Pumili, I truly want a trial because I want a bloodbath. Bloodbath. Sa isyu ng ginawang pag-amin ni Navotas Congressman Toby Tiangco na napilitan ang maraming kongresista na lumagda sa impeachment sa takot na maipit ang kanilang mga proyekto, sabi ni Duterte. Yun ang mahirap dyan pag may involved na ganyan Sabing ganon, yun ang nagsabi, eto, na marami daw mga kongresista ang napilitan lang lumagda doon sa impeachment dahil natatakot sila na maipit yung pondo nila, mga tol. Yun, di ba? Problema mga kapatid Pera ang problema rito Lumagda sa impeachment sa takot na Pera ng taong bayan yan maipit ang kanilang mga proyekto. Sabi ni Duterte, walang karapatan ang mga kongresista na kumuha ng anumang pondo dahil ito ay pork barrel na mahigpit na ipinagbabawal ng saligang batas. Diba? Kung pork barrel pala yon, pinagbabawal ng saligang batas, diba? Tapos ang ikinakaso sa kanya is paglulustay ng pera ng taong bayan, pare-pareho na dapat silang mawala dyan, diba? Kasi pare-parehong pera pinag-uugatan ng problema dyan Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa pirma. 6 million akap. Pero Sa impeachment. Alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, maraming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. imagine nyo magkano sweldo ng kongresista. Meron ba nakakaalam sa inyo? Comment nga kayo sa ibaba. Magkano ang sweldo ng congressman? Diba? Pero tignan nyo yung ibang mga kongresista. Kung meron lang kayong mapipitigan, sa internet marami naglabasan. Tignan nyo yung mga braso nila. Tignan nyo kung gaano kamamahal yung mga relo niyan. Tignan nyo yung mga daladala nilang mga bag. Tignan nyo kung ano presyo nun mga tol para sa ganong klaseng sahod. So kung ganong kaya nilang bumili ng mga ganon, bukod dun sa sahod nila, nakakatanggap pa siguro talaga. Kung totoo man nakakatanggap pa talaga sila ng ibang source of income dito, no? Pero ang Malacanang tahimik naman sa issue. Wala pa po napaparating sa atin ang anumang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan kung yan man po ay totoo. Alisa, ngayon tumanggi ang kampo ng Vice Presidente na magbigay ng detalye kung ano yung ginagawa nilang preparasyon para sa impeachment trial. Ipinauubayan niya na daw yan sa kanyang mga abogado. Hindi rin siya nababahala kung may mga bagong abogado na sasama sa prosecution panel. Kabilang na dyan sina Congressman Leila de Lima at Attorney Chel Diokno dahil malinaw naman daw na matagal na silang laban sa pamilya Duterte. Doon sa puntong yun mga tol, kitang-kita na agad natin na meron talagang hidden agenda. Hindi ako maka-Duterte dahil nga minsan nga inaano natin yung mga pahayag ni VP Sare. Pero the fact mga kapatid na si speaker pa mismo ang tumawag doon kay Diokno at kay Leila de Lima para pumalit doon sa prosecution panel dahil yung iba nga natalo sa halalan. Makikita mo na agad, smell something fishy, mga tol, no? Meron talagang makikita mo parang agenda rito. Bakit nang gigigil na ma-impeach si VP? Kasi pag na-impeach yan si Sara Duterte, hindi na yan makakatakbo sa 2028 election. Which is isa yan sa mga matitinding pwede nilang makabangga sa presidential election, mga tol. Kasi aminin man natin o hindi, malakas talaga Duterte. Malakas talaga. Kasi kung hindi malakas ang Duterte, mga tol, di sana lahat ng alyansa nanalo.
Though alam nating hindi pwedeng manalo yung Duterte dahil unang-una mga bagito yung iba doon, tapos yung iba puro artista, mga tol. Pero kung makikita mo di hamak ata na mas maraming pumasok no sa inendorso ni VP Sara kaysa sa na-endorso ng ng alyansa. Kasi kung titignan mo, Duterte, Bato, Bongo at saka si Marcoleta, tatlo agad yun. Inendorso din ni Sara Duterte si Amy at saka si Villar. So 5 agad yun, mga tol. 'Di ba? Dito sa alyansa, sino-sino ba mga nakapasok? 'Di ba? Comment na lang kayo. Sino-sino mga nakapasok, mga tol? 'Di ba? Yung iba kasi doon independent na Hindi sila doon sa alyansa ni alyansa ni PBBM Halimbawa si Kiko at saka si Bam, wala naman sila doon Tapos Amy Marcos, wala na sila doon Tapos eto si Villar naman, doon nasa alyansa siya pero inendorso din siya dito ni VP Sara. Tapos yung iba naman si Bong Revilla, 'di ba? Si Pia Cayetano at yung iba pang mga nanalo rito, Erwin Tulfo, yan kasama yan sa alyansa, mga tol. 'Di ba? Yung iba puro naging talunan din, 'di ba? Pero kung makikita mo, malakas pa rin talaga ang Duterte. Kaya isa 'yan sa mga pinangangambahan nilang matikas na makakalaban sa 2028 election. Kaya ngayon pa lang talaga pinagsisikapan na nilang ma-impeach to para hindi na makatakbo, no? Kasi sakit ng ulo natin 'yan. Kaya tingnan niyo ang nangyayari. Ali. Okay, balikan ko lang yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na pagbukas ng 20th Congress at na nakaupo na siyang sa Senado ay balak niyang questionin, Na ang tanong ko, meron pa bang puwang at this stage, na pagdebatihan pa o magkaroon ng diskusyon ang mga senador kung itutuloy o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, na alam naman natin na meron pang nakabimbing petisyon sa Korte Suprema, na petisyon na inihain ng pangalawang Pangulo na hinihiling sa Korte Suprema na ideklara nga na invalid itong ginawang impeachment sa kanya dahil labag dun sa May issue one-year ban rule na hindi maari kasi na maghain ka ng impeachment sa kaparehong opisyal more than once in a year, hindi ba? Di ba? Ang problema, mga tol, 4 ata yung inihain sa kanya. Na kung dun pa lang makikita mo, labag na 'di ba? Meron kasing one year ban rule. Isang beses ka lang pwedeng maghain ng impeachment complaint sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Dito parang 1, 2, 3, 4, 4 ata yung inihain sa kanya, mga tol, no? So doon ay makikita mo, meron meron something's fishy na rin talaga, no? So may puwang pa ba para pag-usapan sa pagbubukas ng 20th Congress? Pag-usapan, debate, diskusyon kung itutuloy yung impeachment trial o hindi? Ali, ang proseso kasi sa June 2, ipe-present ng prosecution panel dito sa 19th Congress yung mga reklamo nila laban sa Vice Presidente. Pagdating ng July sa opening ng session, ayon kay Marcoleta, posible pa yung ma-question dahil 3rd week ng July yung pagsisimula ng session, pero yung kanilang impeachment trial proper ay magsisimula pa ng July 30. So sabi niya, may pagkakataon para ma-question yan dahil ang magiging komposisyon na ng Senado mula ng mai-endorso at kung magkakaroon ng trial ay magkaibang set na ng mga mambabatas. Pwede pa daw yan questionin, pero sabi ni Senate President Francis Escudero, ang makakahadlang lang para ipagpatuloy nila yung impeachment trial ay yung magiging desisyon kung maglalabas man ng temporary restraining order ang Korte Suprema. So ang question ay kung maaring itawid mula sa 19th Congress to the 20th Congress itong impeachment na ginawa sa 19th Congress. Tama ba ang pagkakaintindi ko, Mayan? Tama, Ali, kasi magkaiba daw yung kung saan isinampa at yung nag-endorse kumpara doon sa didinig na doon sa reklamo. At kung maaari, pwedeng questionin yan ng mga abogado ni Vice President Sara
at hingin ay iharap muli sa Korte Suprema para desisyonan? Tama, Ali. Okay, marami. Okay mga kapatid, bilang Pilipino, ikaw, ano ang iyong reaksyon o komento about dito sa impeachment na to? No? Ano sa tingin mo? Ito ba'y dapat talagang ituloy? O tama si Senator Marcoleta, hindi na kailangan? No? Comment kayo sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.